Pinag-aaralan na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mga legal na hakbang para tuluyang maipasara ang kontrobersyal na Captain's Peak Resort sa Bohol. Sa panayam sa programang 2x2 ng DZRH, binigyang linaw ni DENR Secretary Tony Loizaga ang mga nangyari bago pa man mag-viral ang vlog kung saan itinampok ang resort. Matatandaan noong 1997, naglabas si dating Pangulong Fidel Ramos ng proklamasyon para ideklarang National Monument ang Chocolate Hills, maging ang mga kalapit na lugar nito. Pero noong 2002, may amendment po doon sa proclamation na tinanggal po ang land around and in between the Chocolate Hills no longer as a national monument. Mahalaga Okay. po yan. Mm-mm. Kasi in 2007, nagkatitulo po itong si Edgar Buton, Okay. yung owner po ng resort. kalaunan ginawang protected area ang Chocolate Hills noong 2018, kabilang na ang lupa ni Buton. Gayunpaman, paglilinaw ni Loizaga, nirerespeto ng batas ang prior right ng isang individual kahit pa nasa loob na ito ng protected area. Ang INAIPAS law, nire-recognize po nila ang konsepto ng prior right. Prior right, no? So kung may prior right Prior po right kayo, yung may-ari. Oo. generally nirerespeto po 'yan at diba, even if you are sa loob po ng PA. Noong July 14, 2022, muling lumapit sa Protected Area Management Board si Buton para sa transfer of site application para tugunan ang security concerns. Gayunpaman, pinatawan sila ng notice of violation ng DENR noong September 2023 dahil sa kawalan nila ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Bagay na kinakailangan bago pa man magsimula ang proyekto. Dahil dito, sinubukang mag-apply ng resort para sa ECC noong November 2023 pero nagpatuloy pa rin sila sa operasyon kung kaya't pinatawan na sila ng cease and desist order. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon ng DENR patungkol sa issue. Maging Senado at Kamara ay maghahain din ng kanilang investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino.